Nakakita na ba kayo ng monkey bike? Grabe itong naispatan kong bagong motor, netizens. Para siyang yung mga pocket bike pero mas pinalaki kaya naging regular size na yung kanyang itsura. Medyo kakaiba ang isang to. Silipin natin tong XO Papio natin sa atin ng CF Moto. Habang namamasyal-masyal nga ako sa mga kasay, nakita ko tong XO Papio na to, netizens, na medyo pumukaw na attention ko. Kasi kung makikita nyo, kakaiba yung kanyang looks compared dun sa mga previous nating nare-review na motorcycle. Ang tawag nga daw nila dito ay monkey bike. Kung mapapansin nyo, headlight pa lang, very head turner na talaga at super unique ng itsura niya. Kaya pala siya tinawag na XO kasi kung makikita ninyo yung headlight niya, isang pa-X tapos isang pa-O. Pero parehas na yung projector lamps na LED, netizens. O diba, headlight pa lang. Talagang kakaiba ka na sa kalsada nito. Pero ang tanong, magkano kaya magiging presyo nito? Alamin natin maya-maya lang. Isa rin sa mga natuwa ko sa kanya, netizens, ay naka-upside down telescopic fork na siya. So maganda na yung kanyang pinaka-suspension. Alam naman natin, di ba, mga high-end lang talaga yung mga naka-upside down at maganda yung feedback niya pagdating sa mga bumpy roads. Itong isang to, hindi papahuli. At syempre, sa likod naman ay naka-central monoshock tayo. O di ba? Bagay na bagay ito, netizens, sa mga mahilig ng mga cafe racer style, yung mga classic motorcycle na malalakas ang dating at napaka-pogi. Dahil kung makikita nyo yung kanyang formahan at tindigan ay cafe racer ang kanyang category. Kaya kapag nakaupo ka dito, medyo nakasubsob ng bahagya at makikita mo din yung positioning ng handlebar na medyo mababa. So somehow may pagka-sporty ng konti yung datingan. Alam naman natin, before pinangkakarera din yung mga ganito, di ba? Nagustuhan ko rin tong kulay red na variant, netizens, at yung combination ng red and white niya. Parang lakas sa mga Ducati ng datingan niya sa akin. Tapos doon naman sa may tangke niya ay nakasulat yung Papio na parang gradient siya ng red to white. And then doon naman sa gilid na fairings ay may nakasulat na more fun sa may medyo white na part. Tapos XO naman na maliit doon sa may itaas. Isa pa sa maganda dito, netizens, sa kanyang braking system ay meron siyang single 210mm na disc sa unahan habang 190mm naman sa likuran na may 2-piston caliper. Bukod sa disc brake, ang harap at likod ay naka-dual channel ABS na po siya. So napaka-safe na nito for sudden brakes. Biruin mo itong ganitong klaseng cafe racer, ABS, diba? Birang-bira tayo makakita ng ganyan. Astig tong isang to, CF Moto. For the seat naman, very minimalist lang siya with some stitches na napaka-premium na datingan pero napaka-generous at malaki doon sa driver side. At para naman doon sa angkas, meron din tayo dong medyo white na fairings at pwede na din tama makakapit yung ating mga angkas dito. Gustong-gusto ko rin yung kanyang mini windshield doon sa unahan, netizens, na good for aerodynamics. Yumuko ka lang ng konti para ka na talagang karerista dito sa isang to. Tapos black lang yung kanyang pinaka-fender sa unahan na medyo maliit lang siya at nakasulat doon in a red background yung ABS na specs niya. Sa mga naku-curious naman sa size ng gulong, kasi kung makikita nyo medyo maliit yung kanyang mga wheels, ay 12 inches lang po ang kanyang wheels. Sa unahan ay meron tayong 120/70 habang 130/70 naman sa likuran. Napaka-good niyan for fast acceleration. And syempre, kung mapapansin ninyo, napakababa lang po netong isang to. Nasa around 740 to 760 lang yung kanyang seat height, netizens. So kahit siguro mga mas mababa pa sa 5 flat ay maaabot itong motorsiklo na ito. Kahit yung mga kids natin at lady riders, kayang-kayang imaneho ito kung gusto nyo silang turuan magmaneho. Pero syempre, take note na manual transmission pa rin po ang isang to. Ngayon, tingnan naman natin yung makina. Sa makina ay meron po tayong 4-stroke, single cylinder, air-cooled at EFI na po siya or fuel injected na. At kung magtatanong kung ilang cc po ang isang to, meron siyang displacement na 126cc. So practical na, good na for everyday commute from point A to point B. Tapos malaki din yung kanyang pinaka-fuel tank na 7 liters in capacity. Para naman sa mga magtatanong kung gaano to kalakas sa konsumo ng gasolina, ay aabot lang tayo ng 50 kilometers per liter. Napaka-practical na for daily use. Kung naku-curious kayo kung ilan ang power output niya, ay meron siyang maximum power na 7 kilowatts at 8,200 RPM, habang meron naman siyang maximum torque na 9.2 Newton meters at 6,500 RPM. Para naman sa mga naku-curious kung kamusta yung meter panel niya, netizens, ay semi-digital na po siya. Lamang pa rin yung analog pero may maliit pa rin tayong digital na meter panel doon sa ilalim. And of course, very sporty rin yung kanyang pinaka-handlebar. At di susi pa po ang isang to, hindi pa po siya keyless. At ang maganda sa kanya, netizens, ay may built-in na rin siya na passing light at saka built-in na hazard button. O diba? Modern na rin. Sa may likurang bahagi naman yan, napaka-classic at retro nung looks niya, netizens. Parang yung mga before na sports bike, yung dating tail light niya. Maliit lang siya na may dalawang bulb, tapos single assembly lang siya. At ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay yung tambucho niya na isang piraso
kaso lang dun sa gitna. O diba, gaano kalinis yung design na yun. At astig pa niyang tignan, syempre kapag umaandar ka na. And then, yung kanya namang pinaka-fender, ay meron lang tayong maliit na mudguard doon, na doon na din naka-include yung kanya mga tail lights. Napaka-stylish na this. Tapos may plate light pa siya at reflector dun sa maliit na mudguard na yun. O diba, somehow, combination siya ng retro at saka ng modern. Aluminum naman yung kanyang pinaka-foot peg para sa ating angkasa sa driver. Tapos, naka-side stand lang tayo at wala tayong center stand na parang mga sports bike na rin talaga. May iba pa nga pala siyang mga kulay na designs kagaya ng Nebula White. Ito nire-review natin ay yung Fiery Red. Tapos meron din siyang Moss Green. Alin sa mga to ang favorite color nyo na designs? Comment nyo nga sa ibaba. By the way, meron pa pala siyang kapatid na ST Papio kung tawagin. Medyo maliit din siya na parang naked bike. So dalawa siya, isang sports at isang naked. Gusto nyo bang gawan din natin yung ST Papio? Comment nyo naman sa ibaba para bisitahin ko at magawan ko ng review. Meron din nga din pala itong timbang na designs na 114 kg. So napakagaan lang niya. Goods na to for 126cc. 57 by 49.4 mm naman ang kanyang bore and stroke at 1,214 mm naman ang kanyang wheelbase. Sa ground clearance, mas mataas ito compared sa average dahil 150 mm ang kanyang ground clearance. So, pwedeng-pwede ka na sa mga medyo konting off-road experience at saka sa mga higanting humps dito sa atin sa Pinas. 1,748 by 683 by 963 mm naman ang kanyang overall dimensions. Oh, convinced ka na ba dito sa XO Papio ng CF Moto, netizens? Ang tanong, magkano nga ba ito? Ang XO Papio ngayon ay merong SRP na 128,900 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang motorsiklo na ito? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.